Good morning mga langga, mga idol, mga ka-farmers. Today's video is nandito tayo ngayon sa aking taniman dati ng mga gulay. At ngayon ay wala itong tanim dahil sobrang tag-init ngayon. Wala akong tanim kaya ginawa ko, dinala ko yung baboy ko dito. Yan na yung maliit kong baboy dati. Tapos may nakita akong isang prutas na nandito. Ayan, ang kasoy at ang buto niya. So, ang kasoy ko is nandoon. Ayun, nandoon siya. Marami siyang bunga at ito ay inano ng paniki siguro na dinala dito. Kinain siya ng paniki. So, naisipan ko na pitasin ko. Puntahan ko doon at magpipitas ako ng mga bunga niya, o di kaya mamumulot ako ng mga nahulog na bunga. Tara, samahan niyo ako na mamulot ng mga bunga. Ayan, dati is marami kang mga kasoy dito, doon, dyan, at saka doon. Mararami pang mga puno ng kasoy dito noon, mga malalaki. At mga ganitong oras noon magugulo dito dahil maraming mga kabataan na pumupunta na nangangasoy, na kung saan sila galing. Dahil ang kasoy noon ay pinaglalaruan namin ng bugoy ang tawag. Doon pa sa area na yon, papunta doon is napakarami pa rin dati yan ng mga kasoy. Hindi ko lang alam ngayon kung bakit ba naging ganito na, nagkawalaan na yung mga kasoy, kaunti na lang ang mga naiwan. Siguro dahil sa nasisira sila. Ayan, ayan ang mga bunga. Ayan ayan yung nakuha ko ng mga bunga na pinulot ko kanina, na wala pa akong video. Tapos naisipan ko na i-vlog ko kako. Ayan ang bunga niya. Ganito pag hilaw pa ang bunga. Ito marami Ayan yan. Ganyan. Pag tumanda na ay ganito na ang kanyang bunga pag tumanda. Ito yan. Ganyan na ang bunga pag tumanda. Naghihinog na yung mga ganyan. Hinog na yan. Ayun, mga hinog. Maraming mga hinog na bunga sa taas. Pero ang una kong kukunin ay itong mga nasa ilalim. At may naipon na tayo. So yan, hintayin natin na magkahulog yung mga na yan nasa taas, or anuhin natin ng panungkit doon. Napakarami pa rin nila. Ayan, napakaraming mga bunga sa taas. So anuhin natin ng panungkit yan kung kaya nating sungkitin. Ang kasi dito, ang tinatawag na subok na yan is inaano yan, kinakain din yan. Kaso dito is hindi ko kinakain dahil ayaw ko na kumain ng kasoy, pero ng subok ng kasoy. Pero ang buto ay itry ko ulit na magluto ako ng buto. Kaya pupulutin ko to lahat ang mga nahulog at lilinisan ko dito yung na to, area ng puno ng kasoy. At kukuha ako ng itak dahil wala akong dalang itak ngayon. Kukuha ako ng itak sa taas at magpuputol ako. So iiwan ko lang dito ang aking mga napulot at yung aking cellphone. So akyat muna ako at kukunin ko ang aking mga mga panggamit sa pagpuputol. Ayan, kita nyo kung karami ang mga bunga pang naiwan. Napakarami pa rin. So marami pa tayong makakain na kasoy.
hindi lang nasa lugar ng Antipolo ang maraming kasoy, dito rin sa amin sa Aklan is napakarami ding kasoy. Noon, panahon namin ng mga kabataan namin is napakarami pang mga kasoy. Ang nakukuha namin dito ng mga kaibigan ko, mga kapatid ko, dito ng mga kabataan noon ng mga panahon ng mga 90s is napakaraming puno ng kasoy dito sa lugar namin. Ngayon lang nga nagtataka ako kung bakit naging kaunti na lang ang puno ng kasoy. Ang kasoy ko dito is dalawa lang, yung nandito at saka nandun yung namatay na natumba nung nakaraang nagbagyo. Natumba siya, namatay siya. So ito na lang ang naiwan sa akin. Ayan, pero madamo siya. Yan. Ito ang ano niya ng mga nalalaglag. Yan ang mga nalalaglag ng ating kasoy. Kaya hintayin muna natin na malinis. Habang lilinis ako dito mamaya ay pupulutin ko rin ang mga natira dito na mga nagkalat dahil nalaglag galing sa taas. O yan o. O. Ayan ang dami. Dami nila ng mga ano. Ayan. Dami pang mga nalalaglag na nandyan lang sa paligid ng ano na to, puno. Kaya hahanapin pa natin yung iba dahil yung iba na is nadudurog na ang kanyang subok. Ang tawag dito sa amin ng ano na yan, yung kasoy na bagay na inaanuhan ng kanyang buto. Ayan, lilinisan na natin sa mga kasalukuyan na tinatabas ko yung mga damo ng mga puno ng mga maliliit dahil nandyan na sisiksikan yung mga buto na laglag galing sa taas. Kaya tatabasin muna natin yan, linisan natin yung puno para madali nating makita at madampot yung mga dahil marami ding patay na dahon ng kasoy rin na nalalaglag. So tinatambakan yung mga buto, kaya lilinisan ko bago ko pupulutin habang naglilinis. Ayan, meron akong mga nakikita ito. Pag naglilinis, iniipon ko siya para mamaya ay tanggalin natin yan. Habang naglilinis ako, samahan nyo ako, panoorin ninyo ang aking video kung hanggat sa dulo ng matatapos itong paglilinis ko, at papakita ko sa inyo kung gaano karami yung nakuha kong buto ng kasoy. So dito is kasalukuyan tayong nagmimikos-mekos ng mga puno na maliliit dahil marami pang akong nakikita na mga kasoy na mga hulog ito dahil sobrang hinog na, dahil kinakain ng mga ibon. Ang kumakain nitong ibon na unang kumakain ng ibon ay yung tinatawag na paniki o kabog dito sa amin. Kabog dito sa amin sa Aklan, pero pag sa Tagalog is paniki yon. So yon ang mga kumakain. Merong paniki na mga maliliit, may mga malalaki na kabog na kumakain yan. So yung iba niyan is dinadala nila kung saan napupunta nila, dinadala, kinakalat nila. Pero mas maganda nga yung kinakain nila ng ganon, na kinakalat nila kung saan dahil tutubo yung mga buto. Sa susunod na mga pag may mga dito, may mga tao na hindi nila pinapatay yung kasoy, is dadami na naman ang mga kasoy. Ayan, lipat ko muna yung aking camera at dito dahil wala tayong taga video. So yan, dito ko lilinisan ko to dito, at yan ipunin ko yung mga makikita ko na mga buto. Dire-diretso tayo sa paglinis muna. Habang naglilinis is dadamputin natin yung mga buto na ating madaanan
At gusto ko maging malinis siya dito dahil sa susunod ay pagtatanim ako dito ng mga balinghoy at mga saging at kung ano man ang maitanim ko pag mag na yung tag-ulan. Kaya ayan, ito may nakita na naman ako na buto. Ayan, mga mararami pa sa taas, mga hindi pa masyadong hinog yung iba hinog na. So pwede ka rito na mamulot ng kasoy araw-araw kung mag-iipunin mo. At ginasanlag ang tawag sa amin dito, sinisigang. Yung sigang ba? Ay hindi, sinangag. Sinasangag sa Tagalog, sinasangag. Hindi sinigang ha, sinasangag na maging itim siya. So pag ako ay makapag-ipon na at marami-rami na, ibablog ko rin kung paano siya lutuin dahil 24 years na rin nga hindi ako nakapagluto ng ganitong uri ng prutas na katulad doon sa Antipolo binibiak nila, pero dito sa amin is sinasangag nga namin yung kasoy na sinusunog ang kanyang balat. Pag nasunog is pinapalo namin ng kahoy para matanggal, pero ang kanyang laman ay buong buo. So itry ko kung kaya ko pa rin na magluto ng ganon na buo pa rin ang kanyang laman at matutong masarap pag mga ganon ang kasoy. Dahil doon sa Antipolo may nabili rin ako noon na binibiak nila at binibilad sa init or sinasangag din nila siguro. Hindi ko lang alam kung paanong proseso nila ng pagluto. Pero dito sa amin is ipapakita ko sa inyo kung paano siya lutuin. So mag-iipon muna ako, baka sa next vlog ko yung pagluluto ko dahil kunti pa lang yung naipon ko na to. Siguro hindi siya umabot ng 100 nga, siguro hindi pa nakaabot ng 100 pieces. Marami kasi pa na sa taas. Marami pang nasa taas ang ating kasoy. So ililipat ko muna ang aking video dahil ang angle natin ang ating hahabulin na palipat-lipat. Ililipat natin siya ulit. Dito tatabasin na naman natin yung area na to. Tanggalin natin itong puno dahil itong puno naman ay mga lang siya, maliliit at hindi naman mapakinabangan ito. Kaya tatabasin natin para tumaba itong puno ng kasoy dahil taon-taon is namumunga to siya. Basta taon-taon yan, sigurado mamumunga yan siya. Magkakaroon ka ng buto ng kasoy o di kaya yung tinatawag naming subok dito. Pwede kainin yan kasi yung na yan, yung parang niya, yung inaanuhan ng buto, dinidikitan ng buto na tinatanggalan ng buto. Subok ang tawag dito sa amin. Iwan ko kung sa iba kung ano ang tawag niyan. Comment ninyo kung ano ang tawag ba diyan. Dahil pag natanggal mo yan dyan is hindi na masisira yung buto, pero pag nakadikit dyan at nasa lupa lang, masisira yung buto o di kaya tutubo yung buto ng kasoy. Kaya kailangan tanggalin mo dahil dyan ay kumakatas yan. Yung subok na yun na tinatawag dito sa amin ay kumakatas yan. So masarap din naman yan siya pag gusto nyong kainin. Ako hindi ko siya kakainin. Pwede nyo siyang isawsaw sa isawsaw sa suka. Yan, at napakaraming hantik na pula. Kinakagat ako ng hantik na pula. Ayan, napakaraming hantik na pula. Ang tawag dito sa amin yan ay paga. Hindi ko lang alam sa iba kung ano ang tawag niyan, hantik na pula. Dahil pula siya na hantik, kaya tinawag ko rin siyang hantik na pula. Hindi ko alam sa iba kung ano ang tawag din yan. At nandito nga ay napakarami din sila yan. Kung saan-saan lang sa mga kagubatan makikita mo sila. Lalong-lalo na sa ganito, sa kasoy. Marami talaga sila yung namumugad. So titingnan natin ang ang
kanyang bahay. Ito, may bahay siya dito. Titingnan natin dahil napakarami. Ayan, no. Ito ang bahay niya. Ayan, bahay ng antik na pula. Ito yung bahay niya. Kaya try natin, buksan natin siya. Napakarami, nangangagat, masakit pag mangagat. Pero hindi naman to risky na pag nangagat. Kung hindi, nangangagat lang siya ng proteksyon niya sa mga kalaban niya. So ito, ayan, sorry, at napakarami. Ayan, ang dami niya. At dito ipapakita ko sa inyo yung mga itlog ng antik na pula, ng paga. Ayan, papakita ko, pupulutin ko muna ang mga itlog. Ito, marami siyang mga itlog, malalaki, kulay puti. Pero pag mapisa na ay maliliit na ito na kulay pula. Ayan, ito. Ayan, ito, ganito ang kanyang mga itlog niyan. Maliliit lang na puting-puti. Ay, malalaki na puting-puti ang kanyang itlog. Hindi katulad ng paglumaki na sila na maliliit na pula. At ito, iniipon ko muna sa aking palad dahil konti pa sila, baka hindi makita masyado sa video. And then ito, ayan siya. O ayan, ganyan ang kanyang itlog, kulay puti. Yan ay hantik na pula. Pag namisa na siya ay pulang-pula na. Okay, tinapon ko na kasi ang daming nangangagat. Masakit pag nangagat sila, pero hindi naman siya risky ito mangagat. Kumbaga ay nangangagat lang sila dahil naisturbo sila sa habitat nila. So ayan, ay kasi talaga sila yan na nandyan sila sa kagubatan. Habitat talaga nila itong gubat, mga puno, dahil sa puno sila gumagawa ng bahay. Kaya pinoprotektahan din nila ang kanilang mga teritoryo. Kumbaga pinoprotektahan nila para hindi sila masira ng ibang mga insekto. So napakarami nila. Yan, kinakagat ako sa mga likod, kung saan sa ang katawan. So putulin ko muna itong isang puno dahil masyadong dalawa naman na sila. Putulin ko muna yung isa para maiwan yung isa. At may lilim tayo pag nandito tayo, pumupunta tayo dito, kasi lagi akong pupunta araw-araw dito para magdampot ng mga buto o di kaya manguhit ng mga buto. Ayan, ang kate ng nangangagat dahil napakarami pa rin ng hantik na pula. Nangangagat. At kung saan sila napupunta, pati sa mga ulo ko nandoon. Kaya nasa ulo ko sila dahil nandoon pala yung bahay na yung kanina nasa uluhan ko. So ilipat ulit natin ang ating camera sa area na yon na malapit sa puno talaga ng kabilang kahoy na malaki. Yung kahoy na ito is wala namang pakinabang to siya, kasi hindi naman mapakinabang ang klase ng puno, hindi panggatong. Kaso napabayaan lang ito noon, kaya lumaki. Ay, noong maliit ako, wala pa to dito noon. Hindi pa tumutubo to ng ganito. Ay ngayon napakalaki na dahil napabayaan at hindi nila pinutol. Kagaya ng kasoy na to, hindi pinutol, kaya ngayon namumunga na siya. Pero siguro ito is mga 1 year siguro ito pag is malalaki na sila, at kung maganda ang kanilang area na taniman ng kasoy is mabilis lang siyang mamunga. So maglilinis muna tayo, linisan natin to dito, tabasin natin yung mga pero kahit malayo-layo na siya sa puno ng kasoy, pero tabasin natin dahil gusto ko rin namang tabasan dito to, linisan ko hanggang doon sa kabila.
uubusin ko dahil bala kong taniman siya ng saging at balinghoy, dahil pag may tanim tayo kahit gusto nating kumain is madali lang tayong makakuha. Hindi na tayo pupunta ng bayan at bibili, o kaya bibili sa mga may tanim, dahil tayo ay meron na tayong tanim, haharvest na lang tayo ng makakain natin o kung ano mang gusto nating gawin, dahil maraming gustong pwedeng gawin natin sa mga tanim na kamuting kahoy at saging at mga prutas-prutas na kung ano ang makikita natin, mga gulay. Yan, dito na tayo at i-focus ulit natin sa kabila yung ating video sa puno ng kasoy. Ayan, tatanggalan ko na ng subok yung buto, paghiwalayin ko na, paghiwalayin ko at iipunin ko ang kanyang mga buto, dahil maraming naipon at marami pa rin nangangagat na antik na pula sa akin. Yan, tatanggalan natin ng mga at kunin ko muna yung doon sa kabila, yung dating inipon ko. Yan, kukunin ko muna to. Ito, ganito siya karami. Kung sa ako lang mag-isa is kasya na ito, okay na ito sa akin na makain. Pero gusto ko padamihin ko muna ang kagat ng antik na pula. Padamihin ko muna to, padamihin ko pa muna at bago ko sasangagin. Ayan, ganyan karami. Yan, ganyan siya karami. Bago ko sasangagin yan ay paramihin ko muna. Yan, kung gusto kong magluto lagi, pwedeng magluto kahit inihaw niyan is pwede, ihawin mo, pero paisa-isa, pabantayan mo sila paisa-isa. At risky kasi ito sa mga alagang manok ang kasoy, dahil ang usok nito pag nalanghap ng mga manok is sinisipon sila, mamamatay ang mga manok. Pero ang pinagbalatan nito na pag dumating na yung tag-ulan, tinutuka din nila, di naman sila na pero ang amoy niyan ng usok na kasi nito ay parang dagta niya is nakakapaso yung dagta ng kasoy sa buto. Pero yung nandoon yung sa subok na tinatawag niya, yung sa bilog na orange na subok, yun ay pag dumikit naman sa damit natin ay nagkakaroon tayo ng mancha sa damit. Ganun siya. Pero itong buto naman niya is may dagta ito. Dati nga nung nag-aaral ako is gumawa ako ng heart dito na natato sa aking balikat. Pero nang nasa high school ko pa ginawa yon, nang mag-college ako is binura ko rin gamit ang kasoy rin, na sinunog ko rin ang area ng balat na pinantay ko, tapos nilagyan ko ng sibo de matzo at bumalik ulit yung kulay ng balat dito sa balikat ko. Inano ko rin, binalik ko ang kulay ng balat ko para sa akali na makapagtapos ako ng pag-aaral ay hindi mahirap na makapasok sa trabaho. Pero sa kasamaang palad ay hindi rin ako nakapagtapos ng kolehiyo. Naging undergraduate ako sa Aklan Polytechnic Institute ng Bachelor of Marine Transportation ng 2 years. Kaya useless din ang pero marami na rin akong achievement ng nasa Maynila ko. Marami na rin ako pinagtrabahuhan. Nagtrabaho ako noon dati sa unang sampa ko sa Maynila is unang trabaho ko is nasa St. Luke's Medical Center. Pinapasok ako ng tsuhin ko, or nasa kulang-kulang 1 year yata akong nagtrabaho dyan sa St. Luke's Medical Center sa housekeeping department.
And then lumipat ako ng ano, ng school, sorry, ng trabaho sa kay Lusyutan sa Allied, sa bangko ni Lusyutan sa Allied Bank. Naging housekeeping department din ako doon, na nagtrabaho sa housekeeping department din. And then nagkasakit yung nanay ko, o na punta siya doon dito sa Maynila. Dito pa nagtatrabaho sa Allied Bank kay Lusyutan. Nang mamatay na yung nanay ko is lumipat ako ng trabaho. Nag-apply ako ng panibago. Napasok ako sa custom na iya. In halos 1 year din siguro ako na nagtrabaho sa custom na iya. Tapos lumipat ulit ako sa wala akong nilipatan, nag-resign ako ulit. Nagtambay ako ulit, halos 1 year ako na nagtambay siguro. Dahil nung mga panahon ay malakas pa yung lula namin, binibigyan ako ng pera noon. Kahit hindi ako nagtatrabaho is binibigyan niya kami ng 200 a day. 200 a day binibigay niya sa amin ng pinsan ko. Tapos iniipon namin yan ng pinsan ko. Kaso ako is mahilig ako sa mga barkada. Nakikipaglaro ako ng mga bilyar sa labas. Lagi na lang may bawas yung pera ko na binibigay niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, ang pera ko daw is mga hindi siya gusot-gusot, kundi mahamis ang tawag niya, mahamis. Kumbaga nakasigregate yung pera ko, nakaayos. Tapos yung pinsan ko naman, ang pera niya is gusot-gusot daw, nakalukot-lukot, pero buo pa rin ang pera. Pero yung sa akin maayos nga, pero kulang na dahil nababawasan ko na kaagad. Dahil yung pinsan ko hindi siya umaalis doon sa bahay, tutulog lang siya doon o kung ano ang ginagawa niya. Samantalang ako, pupunta ko sa bilyaran, maglalaro ng bilyar, o di kaya magkikipag-inuman sa mga pinsan ko at mga barkada ko. Kaya yung pera ko is laging may bawas siya, ganon. Kaya lagi niyang tinitingnan yon, yung pera namin, at pinagkukumparan niya kung sino ang mag-ipon sa amin. Siyempre ako gastos ako ng gastos sa mga barkada, sa kung ano-ano, kung saan-saan mapupunta. And then after that pinapahanap niya ako ng trabaho dahil lumipat na siya ng bahay sa Antipolo. Ay naiwan kami sa Taguig ng mga magkakapatid. Sabi niya sa akin, maghanap na daw ako ng trabaho. Dahil kung hindi ako maghanap ng trabaho is pauwiin ako dito sa probinsya, sa Aklan. So that time is hindi ako umuwi. Hindi ko pa gusto na umuwi dito sa Aklan noon, dahil gusto ko pa doon sa Maynila na magtatrabaho ako. So nag-apply ako ng trabaho at matagal din ako bago nakapasok ng trabaho ulit. Siguro mga 3 months pa ako bago nakapasok ng trabaho na pumasok ako sa construction ng Agkim Construction, na taga-Banga ba yata ang taga-Banga yung boss namin, na ang project manager namin ay si Nong Edward Tumlos. Siya ang project manager na nakapasok ako sa sa construction. Pero yung kapatid ko na si Jared is nasa construction na siya, at saka yung pinsan ko na si Willie. So ako ay hindi pa ako nakapasok, huli ako na nakapasok sa kanila. Tapos doon nagsimula ng dire-diretso. Umabot ako sa Agkim Construction ng nasa 7 years, kasi nagresignan na sila. Ako na lang naiwan. Lahat yung pinsan ko, yung kapatid ko, nag-alisa na sila. Ako na lang ang naiwan sa Agkim. Dire-diretso pa rin ang trabaho ko. So
nang magkaroon ako ng ng kasama sa buhay, hindi pa rin ako umalis sa Agkim, nasa Agkim pa rin ako. At and then that time is nagsama na kami ng kasama ko sa buhay, is nagsama na kami sa lugar ng Quezon City, pero nasa Agkim pa rin ako, nagtatrabaho ako that time. And then nagkaroon kami ng negosyo siguro 2011. That time ng 2011 is nagsimula kami na magnegosyo, simula kami ng lumago na rin ang negosyo namin paunti-unti hanggat lumalaki ang business namin. Tapos nagkaroon na kami ng mga branch na business dyan din sa palengke sa Quezon City, sa Galas, ng palengke ng Galas. Diyan kami nagsimula na magnegosyo. Tapos lumago kami at nagkaroon kami ng mga mga ukay-ukay, may ganun na kami. So ako ay huminto na ako sa pagtatrabaho sa construction dahil quality control ako sa construction noon sa Agkim. Sa 7 years ko na naging quality control sa construction, marami na rin akong natutunan, pero yun ay baliwala lang siya nung huminto na ako ng pagtatrabaho sa construction at nagnegosyo na lang kami. Ang ko noon is meron akong sariling tindahan, may tindahan ako na sarili din sa bahay. Malakas din ang tindahan sa bahay, pero may dumating na pagsubok sa amin na naubos. Lahat yon naubos at din naghiwalay kami. Tapos nag-business rin ako ulit ng nasa Antipolo. Maraming mga pagsubok na dumating sa buhay na aking naranasan, at yun ang lahat ay aral ng aking mga pinagdaanan. Kaya sa mga pinagdaanan ko ay kailangan natin na mapulot ang aral sa napagdaanan sa buhay. So umuwi ako dito sa probinsya at ngayon ay nandito ako. Nang umuwi ako dito sa probinsya, nag-iisa lang ako ngayon. So, lumalaban pa rin sa buhay dahil mag-isa. Walang wala. Nang umuwi ako dito is walang wala, tapos may sakit pa ako. Pero ngayon is naka-recover na rin ako ng kaunti. At ito, nagsisimula na dahil nagsisimulang mag-aalaga ng baboy, manok. Marami na akong mga alagang baboy at manok na yun ang kinukuhaan ko ng pang kabuhayan dito sa probinsya. Ay ang problema naman sa mga manok ko ay laging namamatay yung mga sisiw. Meron akong sisiw na 89 pieces itong year na to. 89 pieces itong month na January nagsimula ang nangitlog ng 81 pieces, pero ang naiwan na lang ngayon is nasa 15 pieces dahil nagkamatay sila dahil sa sakit, and then kinain ng mga ahas, kinain ng langgam, kinain ng aso, at kinain din ng aking alagang baboy yung mga sisiw. Nangangain siya ng sisiw pero hindi siya nangangain ng mga malalaki, pero yung mga sisiw na tumutunog yun, hinahabol niya yun at kinakain niya. Pero yung mga malalaki ng mga manok at mga sisiw hindi niya kinakain. Doon din ako nagtataka kung bakit natuto siya na kumain ng mga manok. So ngayon is wala ulit, balik ulit sa
pangingitlog, marami ulit na mga sisiw pero hindi ko binibilang dahil pag namamatay sila is nanghihinayang ako at naiinis ako pag namamatay sila, namamatay yung mga mga sisiw. So ang ano lang is binabantayan ko, pinapakain ko, binibigyan ko ng gamot, pero hindi natin masasabi talaga na kahit malalaki na sila is na mamatay talaga pag lalo at pinapagala ko sila. Nakagala lang sila yung mga alaga kong mga manok. So yan, at ano lang, sipag at tiyaga lang. Ayun ang puhunan natin sa pagpaparming, ang sipag at tiyaga. Ang pagpaparming kasi ng mga livestock is mahirap din siya kung hindi mo pinag-aaralan. So hanggang dito na lang ang aking vlog mga langga, mga idol, mga ka-farmers. Please like and share. Thank you so much sa inyong lahat.